May mga ayaw magpa-interview, may mga ayaw magbigay ng kanilang katugunan, nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo. Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Boom! Panis! Oh, asan na yung angas mo? Estela! Nanawagan si Attorney Vic Rodriguez, oh. Oh, ano ngayon? Nasampal ka ngayon ni Attorney Vic Rodriguez? Asa na daw yung angas mo? Pagdating kasi kay VP Sara, guys, ang bilis-bilis nila. Pagdating po sa impeachment, pagdating po sa confidential funds ni VP Sara, ang bilis nila, mga kaibigan. Grabe. Kitang-kita po nila, guys. Pagdating po kay VP Sara, pero pagdating po dito sa BICAM or VICECAM, hindi namin nakita. Grabe. Malabo, ha? Hindi po namin napansin yung mga blanco. Tapos meron pang isa dyan, ayaw magsalita, nagpapahabol pa sa media. Talagang laglaga na po ngayon, mga kaibigan, no? Talagang hugas kamay na po. Pati itong Malacanang, ha? Itong Malacanang po, mga kaibigan, tinutulak na po nila yung guys, no? Tinuturo na po nila ang si Tambaluslos. Si Tambaluslos na po ang tinuturo nila, mga kaibigan. Kumbaga, guys, nagtuturuan na po sila. Kasi unang-una, mga kaibigan, nung lumabas po yung BICAM na report na yan, na inano po ni Ungab tsaka ni Pangulong Duterte, di ba ang sabi nila, guys, fake news yan, hindi yan totoo. Oh, di ba yan ang sinabi ng yan ang sinabi ni Bangag. Siya pa ang unang nagpa-interview diyan eh. At siya po ang unang sumagot diyan. Kaya nga, di ba, nagulat po ang lahat. Bakit po si Bangag ang sumagot? Bakit hindi sumagot yung mga alipores niya? Di ba? Dapat ang sumagot diyan si Tambaluslos, si Dracula, sila po. Di ba? Dapat yan ang sumasagot dapat diyan eh. Kahit yan si SP, no? Itong si Kilay dapat sumagot dyan eh. Pero nagulat po ang lahat, guys. Bakit po si Bangag ang sumagot? So ngayon, mga kaibigan, laglagan na po sila. Oh, anong sabi ng Malacanang? Huwag mo kaming sisihin dyan. Yan ang sinasabi natin. Yan po ang sinasabi natin, mga kaibigan. Talagang yes, karma po. Karma talaga, guys. Talagang himas rehas po ito. Makukulong po talaga yan, guys, no? Darating ang panahon, mga kaibigan, sisingilin po sila dyan. Public trust yan, di ba? Sinira mo, trinidor mo ang public trust, pera ng bayan yan, appropriations yan, pinagkaisahan nyo. Oh, sabi po natin ni Vic Rodriguez, labo-labo na, mekos-mekos na. Kasi po, mga kaibigan, ang problema kasi sa administrasyon na to, ang bilis nilang magsabing fake news. Hindi mo na nila pinag-aaralan. Hindi mo na nila tinignan, no? Baka siguro nagkamali lang sila ng perma, baka siguro hindi na nila napansin yung mga blanco-blanco na yan. Imbis na magpaliwanag, ang sinasabi nila, guys, huwag niyong paniwalaan yan si Ungab. Huwag niyong paniwalaan yan si former President Duterte. Mga sinungaling niya, di ba? Sabi pa nga niya, ano ba sinabi niya? He's lying? Oh, di ba sinabi niya? Sabi po ni Bangag, he's lying. Oh, may pagganong-ganong ka pa. Eh ngayon, he's lying pala, ha? Oh, ngayon, anong nangyari? Anong nangyari, mga kaibigan? Natataranta na po sila, guys. Itong Malacanang. At ito pa, ha? Meron pong pasabog si Attorney Panelo. Talagang revgov na po ito, mga kaibigan, no? People power na po ito, guys. Abangan po natin yung pasabog ni Attorney Panelo, no? Kasi ang gulo eh. Sa totoo lang, mga kaibigan, gulo-gulo na po. Ang gulo na talaga, mga kaibigan. Alam nyo, guys, sa ICC na yan, ang sabi po ni Bangag, hindi daw niya welcome ang ICC. Ang sabi naman ni Bonjing, mag-uusap daw sila ngayon ng ICC. Ano ba talaga? Yan ang sinasabi natin, guys. Wala na po. Labo-labo na po, mga kaibigan. Wala na po talagang, wala ka nang ewan ko kung kanino po tayo maniniwala. Kay Bangag ba? Kay Bonjing ba? Kay Tambaluslos ba? Nagbabala na po ang China, mga kaibigan. Sabi po ng China, let me stress again that by bringing this strategic offensive weapon into this part of the world, the Philippines is essentially creating tensions. Ulitin natin, ha? Sana po nakikinig kayo, ha, mga Bangag. Oh. Ang sabi po ng China, let me stress again that by bringing this strategic offensive weapon into this part of the world, the Philippines is essentially creating tensions and antagonism in the region and inciting geopolitical confrontation and an arms race. This is highly dangerous move and extremely irresponsible choice for its own people, the people of the other Southeast Asian countries and regional security. Nagbabala na po ang China, mga kaibigan.
Ang sabi po dito guys ng China, ayon po sa ano ngayon, no? Ayon po sa balita ngayon guys, headline, ito po basahin natin para mabigyan kayo ng update mga kaibigan. Itong babala po ng China sa atin. Ito kasing si Bangag eh. Ayan po, oh. Wait lang guys, ayusin lang po natin para makita po ng lahat. Wait lang. Hinimok ng China ang Pilipinas na itigil ang pagkalat ng ulat tungkol sa umano'y Chinese spy. Ayon kay Mao Ning, dapat igalang ng Pilipinas ang karapatan ng mga Chinese nationals sa bansa. Ayan po mga kaibigan, no? Nagbabala na po ang China mga kaibigan, no? Ihinto na daw, ha? Oh, stop shadow chasing, peddling Chinese spy. Oh, ihinto nyo na daw. Gusto nyo talaga ng gera? Ha? Gusto ba talaga nila ng gera mga kaibigan? Gusto nila ng gera para makapag-declare sila ng martial law. Siyempre guys, pag nag-declare siya ng martial law, gagayahin niya si Zelensky, hindi na po siya aalis sa pwesto. Di ba? Ganun po ang gagawin nila dyan guys. Para humaba ang kanyang termino. Kasi bakit po kailangan nilang kontrahin ang China? Di ba? Kaya pinagsabihan po tayo mga kaibigan. Pinagsabihan na po tayo ng China na wag na kayong magpakalat ng fake news patungkol po sa China spy na yan. Kasi delikado po yan mga kaibigan. Talaga nagka-create po ng tension yan. Pwede po talaga magkaroon ng bigger issue. Di ba? Pwede matransform niya into a bigger issue eh. Akala ba talaga ni Bangag kayang-kaya natin ang China? Samantalang kasi itong mga to, pag nagkaroon po tayo ng problema dito sa Pilipinas guys, lilipad lang sila. Lalayas lang po sila sa Pilipinas mga kaibigan. Ang matitira po tayo. Tayo mga kawawa. Wala po tayong mga paano tayo lilipad? Hindi naman tayo mga ungo. 'Di ba? Hindi naman tayo mga manananggal. Sila may mga private jet. Pag nagkagulo sa Pilipinas, lilipad lang sila guys. Iiwan tayo dito. 'Di ba? So yan po ang ating updates guys. Patungkol po dito sa China, babala ng China. Patindi po talaga ang balita ngayon. Diba? Hindi tayo papayag. Yes, Chrissy Brooks. Hindi po tayo papayag dyan. Ano sila siniswerte? Diba? Grabe no, mga kaibigan no. Minsan po no, talagang ano. Kasi guys, ito po yung pinapalabas nila ngayon eh. Ito po yung pinapalabas ng government mga kaibigan. Wait lang guys ha. Ito po yung pinapalabas ngayon ng government, no? Pakita ko sa inyo to. Wait lang ha. Ito po mga kaibigan, no? Ayan. Hinihinalang. Ayan, no? Hinihinalang Chinese spy. Mahigit isang dekada ng labas-masok sa bansa o mano'y espiya na nakabuo na ng pamilya sa Pilipinas. Grabe. Talagang pinagdidiinan nila mga kaibigan na may mga Chinese spy po dito sa Philippines. Kaya dapat po itigil na nila yan, no? Itigil na po nila yan, yung mga pagpapakalat ng ganyan. Kasi pag nagalit po ang China guys, talagang delikado po talaga ang bansa natin. So yan po guys, yan po mga kaibigan, pakinggan po natin si Attorney Panelo guys. Itong patungkol po sa ICC. Gusto niyo ba talaga ng revolutionary government? Ha?